Shen family, ang super family, Liu Fang. Ang galit na isla, hindi na bumalik. Danger Island. Dead end yan. Nakanganib ang buong isla. Walang tubig. Hindi tayo makakatagal ng 3 araw. 3 araw. Ano? Liu Fang. Danger Island. Ay naku. Ito ang pinakamagandang lugar na puntahan. Ako ang kapitan ng barkong Yuyang. 5 taong gulang, hinawakan ko ang sinaunang 10 taong gulang, pumunta ako sa kanluran. 18 taong gulang, pumunta ako sa malalim na dagat para manghuli ng Danger mga ulam. Island. Bahay ko yan. Tong, huwag kang bababa dyan. Huwag sumama sa hangin. Dad, wag mong sabihin. Kapag naiisip ko ang mga taong nabaliw sa lugar na yon, sobrang lungkot ang nararamdaman. Ang araw ay sumisikat, ang mga tao ay At ang mga nagbabalat sa makamandag kanilang na mga ahas balat. at insekto sa kabundukan. Parang pinuputol ang puso ko. Tatay, alis na tayo. Bilisan mo. Dumating na ang magagandang araw ko. Liu Fang, walang pagkain, walang tubig. Ingatan mo sarili mo. Ay naku. Tapos na ang lahat. Hindi man lang tinutubuan ng damo ang lugar na ito. Wala akong makitang buhay na bagay. Hatiin natin ang pagkain ngayon din. Ngayong gabi, kakain ako ng isang buong pagkain at mamamatay na isang patay na multo. Hindi mo ito maaaring hatiin. Anong klaseng tao ka? Hindi ka man lang makakaligtas ngayong gabi. Itatago ko ang pagkain para mamatay ka. Sa islang ito, maliban sa mga bato, may mga bato lamang. Kung makakain ako ng mga bato, kakainin ko sila ng 3 piraso ngayon din. Ito makinig ka sa akin. Ikaw ay isang binata mula sa kabisera ng lungsod. Wala kang alam sa dagat. Ni hindi ka makakain ng pagkain. Ni hindi ka makakain ng pagkain. Ito ay tinatawag na pagkaing dagat. Sabi mo sa islang ito, maliban sa mga bato, may mga bato lang. Tignan mo. Ang mga bato ay puno ng sariwang karne. Napakalagkit at nakakadiri. Ni hindi ko ito makakain. Kumain na ako ng pagkaing dagat sa kabisera. Gusto kong sumuka sa pagtingin lang nito. Huwag mo kaming pagtawanan, Yang Master Shen. Naririnig mo ba ako? Ang sabi ng lahat ay nakakadiri. Kung maglakas loob kang kainin ito. Tatawagin kitang lolo. Ito ay mas masarap kaysa sa abalon sa kabiserang lungsod. Hindi bulok ang sea power. Ito ay mas matatag kaysa sa pagkain. Sabi mo nakakadiri. Ang bagay na ito ay maaaring maglaman ng 3 itlog. Hindi ito maaaring mamatay sa pamamagitan ng paglutang sa loob ng 1 buwan. Hindi ka naniniwala sa akin. Diyos ko! Ito ay mas masarap kaysa sa karne at alimanguro. Deserve kong talunin ka. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko lang. Hindi ko lulunukin ang mga bato. Bibigyan kita ng 3 bato para makilala ako bilang iyong kuya. Meron. Ako, si Zhao Biao, ay may mga mata na hindi nakikita ang mga bundok. Ha. Mula ngayon, sasabihin mo na pupunta ako sa silangan sa halip na kanluran. Ang lakas ng dagat. Hindi ang karne ng dragon. Sapat na makakain habang buhay. Zhao Biao, hayaan mong tanungin kita. Gaano ka nakatagal kumakain ng mga dekalidad na pagkain na dala mo? Ito ay gawa ng gobyerno. Kaya kong kainin kahit malamig. Amoy berde. Ayon sa daloy at puwersa. Tumutok sa patuloy. Pinipigilan ang gravity habang nakatutok sa ang pagsira. Philip, Kung ay kung ito ay kung kung ang ilalim ng bato ay isang natural na pugad ng isda. Ang mga damit ay pinapalitan ng lambat. Ito ay tinatawag na dagat. Sa tingin mo ang kapangyarihan ng dagat ay ang lahat. Ang bagay na ito ay may masamang kapalaran. kinain ito ang itaas na bahagi ng 3 kuneho araw at ang itong ibabang nagtatay sa bahagi ng isa. alimango. Hindi kailangan ng mga pirata na mamatay muna. Ito ay tinatawag na malamig. Ito ay tinatawag na lason. Pangatlong tiyuhin. Saan ang pagkakaiba ng lason na ito at sipon? Ang likod na daan ay ang nahuli kong isda. Ang lakas ng dagat na hindi makukuha sa bato. Ang lakas ng dagat na kayang mabuhay ng 1 buwan nang hindi natutuyo. Sa ngayon, sapat na ang 5 isda na ito para makain ng buong pamilya. Bukas, tuturuan kitang gumawa ng lambat, pugad at tuyong isda. Ang unang tuntunin. Ang butil ay nakikinig sa akin. Hindi mo pa alam ang dagat na ito. Kung hindi mo alam, makinig ka.
Wala akong pakialam sa una. Isang tuo na buhay ako ng 50 taon. Ang alam ko lang ay may pagkain sa lupa at hindi ako natatakot. Hindi ko alam na may pagkain sa dagat. Kumbinsido ako. Mula ngayon, nasa iyo na ang lahat sa isla. Nakita mo ba yun? Mga kamay ng kapatid ko. Ang silili ay maaaring gamitin bilang gamot, ang karne ay maaaring gamitin bilang tainga. Kung sino At ang mahilig mahilig kumain ng kumain bagong ng gamitin bigas, bilang isda ang kinakain Kuya, ko. kumbinsido ako. Mula ngayon, ang iyong mga panuntunan ay ang mga patakaran ng aking relo. Mula ngayon, pakikinggan ng buong angkan ang mga utos ni Etuo. Ang susunod sa utos ay mapapatalsik sa angkan. Bakit biglang nagbago? Buti na lang ngayon. Wala kahit isang bahay. Paano tayo mabubuhay ngayong gabi? Etuo, ano ang dapat nating gawin? Hindi tama ang hangin ito. Nakatira ako sa lungsod sa kalahating buhay ko at hindi pa ako nakakita Ito ay ng ang ganitong bagyo. hangin. Darating ito sa loob ng 3 oras. Kuya, bagyo. Sinabi mo lang. May araw pa kanina. Paano mo ito nakita? Etuo, may sasabihin akong patas. Nakahuli ka nga ng isda. Kumbinsido ako. Ngunit ang hangin ay ulan. Hindi ka isang bodhisattva sa Dragon King Temple. Sabihin mo na lang ang bagyo. Hindi umihip ang hangin. Huwag kang magtaka. Tinakot mo ang lahat. Tumingin sa mga ibon. Ang mga ibon sa dagat ay tumatakbo sa mga bundok. Ito ay ang Kia Boatman. May sakit sila sa tenga. Maalon ang alon. Ito ang dalampasigan na hinalo ng bagyo. Kapag naramdaman mong malakas ang hangin, huli na ang lahat. Kung naniniwala ka sa akin, sumunod ka sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, manatili dito at maghintay para sa Bakit kamatayan. Ka pa? Go! Uncle, huwag kang tumayo dyan. Sabi ng kapatid ko may bagyo daw. Dapat may bagyo. Wala siyang sinabi. Hintayin natin ang pagdating ng bagyo. Hintayin natin ang pagdating ng bagyo. Masyadong malakas. Parang impyerno sa labas. Walang hangin doon. Salamat kay Ato sa pag-alam sa butas na ito. Kung hindi, nasa panganib kami. Nakita mo ba yan? Ang mga kamay ng aking kapatid ay maaaring makahanap ng mga butas, makita ang langit, makahuli ng isda at matigil ang dugo. Sino ang maglakas loob na magsabi ng isang salita Tanungin sa ako hinaharap? kung sumasang-ayon ako sa bid. Hindi ako takot sa bagyo. Hindi ako takot sa bagyo. Hindi ako takot sa bagyo. Isang barko. May malaking barko na nasira. Huwag kang lalapit. Hindi mo maaaring hawakan ang mga kalakal sa barko. Halos mamatay ka na sa uhaw. Kami ay dose-dose ng mga tao at sinusubukan pa rin namin nakawin ang iyong barko. Sino ang naglakas loob na hawakan ito? Ipaglalaban ko siya. Pumunta ka. Tubig. Ito ay tubig. Akala ko mamamatay na ako sa uhaw sa impyernong ito. Tumama ang barko sa pampang at tumutulo ang ilalim ng barko. Walang barko, walang craftsman. Tapos na ang kalahati ng buhay ko. Ayos lang. Ako na ang bahala. Ipaubaya mo sa akin. Kuya, huwag kang masyadong mayabang. Ikaw ang young master ng pamilya Shen. Paano mo nahawakan ang barko? Mabait si Emerson. Ang bitak ay nasa ilalim ng tubig. Walang barko, walang drum. Hindi na ito ayusin. 20 years na ako sa dagat. Ito ang craft na alam ng matandang master. Isang ranger. Maglakas loob kang sabihin na inaayos mo ang barko nang hindi man lang nahawakan ang barko. Hindi ito maaayos ng aming manager Zil. Maaari mong ayusin ito. Yung sira. Ang kaliwang bahagi ay masyadong mabigat. Napapaikot ito ng alon. Ang kabayo ay kalahating langis. 2 bakal na pako ang idinagdag. Ang tubig ay selyadong. Ikaw lang ang marunong magpatakbo ng barko. Hindi ka marunong gumawa ng barko, kaya hindi mo ito maayos. Paano mo malalaman? Ginawa namin ang lahat para sa kaliwang bahagi. Ang mga shipmen lang ang nakakaalam nito. Shen. Hindi, Master Shen. Ako ay isang tao ng aking salita. Ang barkong ito ang sinasabi mo. Naayos na. Maaari mo itong i-drive. Matagal na itong naayos. Nakakamangha. Nakakamangha talaga. Ang bapor na ito ay mas mahusay kaysa sa lumang barko. Tumagal ng 3 araw para gawin ito. Tapos ka na sa kalahating araw. Shen, ang iyong mga kamay ay parang mga kamay ng isang Diyos. Ang bigas. Ang puting bigas. Kuya, may kakainin tayo. Hindi pa kami naging mayaman sa aming buhay. Hindi ako magpapasalamat ng maaga. Malalaman ng mga may-ari ng barko sa barkong ito na si Shen ay nasa isla ng Nuhay. Ang lugar na ito ay hindi isang patay na lugar. Ito ay isang kayamanan. Hindi na kailangang mag-advertise. Sa susunod, magdala ng bakal na pako, lubid, kasangkapan, at basurang materyales. Ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pera. Si Shen ay isang tao sa kanyang salita. Yung iba gusto ng pera, gusto mong idagdag. Naalala ko. Dadalhin ko sa iyo ang buong barko sa susunod.
Nakakamangha. Ikaw, nagmamakaawa kami noon sa mga tao na huminto pero ikot sila sa kalsada. Ngayon ay bumalik sila ng nagmamadali. Ilang araw na lang. Naging daungan na tayo. Hindi na natin kailangang makita ang mukha ng ibang tao. Ayon sa utos, ang unang kalsada ay inaayos, pagkatapos ay ang pangalawang kalsada ay hinihintay. Bayad sa pagpapaayos, kalahating sako ng bigas, 10 katis ng asin, o katumbas na presyo ng mga bakal na pako. Hindi lamang tubig, kundi pati na rin ayon sa mga patakaran. Walang problema, makinig ka kay M. Shen. Nagdala ako ng bangka ng mga kasangkapan, 10 bakal na pako, walang M. lubid. Shen, pwede mo munang ayusin ang akin. Naku, nandito si Guanjun. Nandito ba siya para hulihin tayo para sa private deal natin? Sino si Shen Chu? How does she trade with the merchant boat without permission? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Hindi kami smuggler. Ngunit hindi kami nagnanakaw ng pagkain gamit ang aming mga kamay. Mangyaring huwag magalit, kami ang nagkusa na hanapin ang pinto. Iniligtas ni M. Shen ang aming buong bangka. Sir, Inayos ni M. Shen ang bangka dito para punuin ang tubig at siya ang harangin ating dakilang benefactor. Alam mo talaga kung paano mag-ayos ng mga bangka. 3 patrol boat ang naayos natin sa kampo ng militar sa mahabang panahon. Kung kaya mong ayusin, Maaari ko itong ayusin, ngunit mayroon akong mga kondisyon. isa kang kriminal, gaano ka kalakas na makipag-usap sa akin tungkol sa mga kondisyon? Ayusin ang 3 patrol boat at tawagan ang aming pamilya Shen para malayang uminom ng tubig sa isla. Magputol ng kahoy na panggatong at ayusin ang bangka. Hindi ka maaaring makagambala kung hindi mo ito maaayos. Okay, bibigyan kita ng isang araw. Kung ayusin mo ito, maaari kang umasa sa mga kondisyon. Kung hindi mo ito maayos, maaari kang umasa sa mga lumang account. Pinakamaganda ang krimen ng panlilinlang sa mga opisyal. Good guy, wala kang pinalampas. Tumatakbo ka ng mas matatag kaysa sa mga bagong bangka. Shen Tuo, ang iyong mga kasanayan ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa aming mga barko. Ito ay isang pass-through sign. Sa hinaharap, ang iyong pamilya Shen ay magagawang maghanap buhay. Walang maglalakas loob na guluhin ka. Babalik ako at magsusumbong sa mga otoridad. Ang iyong supply point ay lubhang kapakipakinabang para sa tubig. At oo, hindi na natin kailangang magtago na parang mga kriminal. Binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata. Narinig mo ba yun? Kami ang mga tao ng Zenjing, hindi ang mga kriminal. Sinong nangahas na tawagin tayong mga kriminal? Hindi ko siya mapapatawad. May ipaalala ako sa'yo. Ang Black Sun Gang at ang mga pirata ay naging napakaaktibo kamakailan. Matagal na nilang binabantayan ang supply point. Ikaw, mag-ingat ka. Ang Black Sun Gang. Sila ang master ng pagpatay ng tao. Ninakaw nila ang barko at itinapon ang mga tao sa dagat para pakainin ang mga Dose-dosenang isda. tao lang tayo. Paano natin lalabanan ang matanda at bata? Hindi ba ito naghihintay ng kamatayan? Kuya, bakit hindi natin itago saglit ang mga bagay sa bundok? Ang mga pirata ay maaaring walang mahanap at umalis. Si Ateng, ang pinuno ng Black Sun Gang ay pumatay ng daan-daang tao. Hindi natin kayang magalit. Magtago tayo. Hindi natin maitago. Hindi pagkain ang gusto nila, kundi itong islang ito. Isa lang ang daan papunta sa isla. Nakatago ang magkabilang panig. Gaano man karami ang mga barko, kailangan nating maghanap ng 2 beses. Hindi madaling umatake ang mga natural na turista. Ang buhangin ay ibinaon sa hukay, ang mga bato ay nakatago sa langis. Pagpasok nila sa dagat, urong ang apoy at sasaluhin ang latigo. Teka, kuya, ang mantika. Saan nagmula ang langis? Kuya, luma na ito at mabaho, masusunog.
Huwag sunugin ito kapag Kung hindi natin susunugin ang pirata, mamamatay tayo. Tama yan. kung ang langis ng isda ay maaaring gamitin bilang Bakit wala pangitong. tayong nakitang ibang gumagamit nito? Naniniwala ka ba? Nasusunog. Nasusunog talaga. Napakabilis ng pagsunog. Kapatid, pinaghahandaan mo ito kalahating buwan na ang nakalipas. Alam mo bang darating ang pirata? Kung tatayo ka sa pantalan, May darating na magnakaw nito maya-maya. ang hindi naghahanda ay tanga. Kuya, hindi na ako magdududa sa sinabi mo. Sinabi mo na ang tubig sa dagat ay maaaring masunog. Pero hindi ako nagdadalawang isip. Darating ang pirata. Itim na bangka. 3 barko. Papalapit ito sa amin ang mga pirata. Ilang dosenang Liu Fangfang lang. Kahit ang pinakamagandang babae sa Xiangyang. Huwag maglakas loob na tumayo sa pantalan ng walang magandang kutsilyo. Magmadali ka. Inihagis ng lalaki ang isda sa dagat. At lahat ng mga paninda ay nasa bag. Inom tayo mamayang gabi. Boss, may itim na bangka. May itim na bangka sa ilalim ng tubig. Tumutulo ang bangka. Paano ito posible? Ang rutang ito ay nilakad na dati. Ito ay malalim na tubig. Nakakuha kami ng isang lalaki. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Magmadali. Bitawan mo ang espada. Nanalo kami. Nanalo kami. Nakatakas kami kasama ang 3 barkong pirata. Kapatid, napakaganda mo. Kayo, maghintay. Darating ang kuya ko. Kailangang mamatay kayong lahat. Darating ang kuya ko. Kailangang mamatay kayong lahat. Ay hindi. 50 barko. Paano natin sila lalabanan? Dose-dose ng tao lang tayo. Dose-dosenang tao lang tayo. Nanalo kami ng 3 barko noong nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakakuha kami ng 50 barko. Sa'yo, Kung hindi natin kaya, magtago tayo sa bundok. mabubuhay tayo ng isa-isa. Kung alam kong magkakaroon tayo ng araw na ito, hahatiin ko sana ang pagkain. At least maging patay na tao. Tapos na tayong lahat ngayon. Ano ang kinakatakutan mo? Nanalo din tayo last time. Paano kung makakuha tayo ng 50 barko? May paraan ako. Tama, kuya. Masyado silang maraming barko. Ito ay walang silbi. Ang dagat ay makitid. Maaari tayong makakuha ng 2 barko sa pinakamaraming, masyadong maraming tao. Hindi namin makuha ang baybayin. Kung gusto nilang kunin ang ating isla. Pagkatapos ay ikot natin ang dagat. Sa kanilang libingan. Singilin. Ang isla ng kapayapaan at galit. Hahaha. Ano din, Shen? Isa lang siyang paper tigre. Singilin. Ibibitin ko ngayon ang ulo ni Shen po. Sa barko. Kuya, pasok na silang lahat. Mahigit 10 barko ang nasa loob. Bakit hindi tayo umatake? Kapag tayo ay umatras. Sa pinakamababang posisyon. Hindi sila makakatakas. Hahaha. Retreat. Bakit ngayon? Shenteng. Pinaplano mo ako. Magsindi ng apoy. Ang dagat. Nasusunog ang dagat. Nakakasunog talaga ang tubig dagat. Kuya, Isa kang tunay na Diyos. Pumunta sa Pampang. 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 Pumunta sa Pampang.
Pumunta sa Shenteng. Ang Saan ka pupunta? Gusto kong tapusin to. Ngayon alam ko. Hotel. Pasok ako. Pasok ako. Marami. Pasok ako. Lot. Ay. Akin. Ikaw. Akin. Ikaw. Songhin Hayang. Shillong. 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 Isang gabi. Isang kalbo. Isang kalbo. Isang sanggol. Isang 49 na taong gulang na lalaki. Sharub. Ang. La. Makakagawa lang ako ng pantalan kung mabubuhay ako. Ang mga taong nabubuhay ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa mga namamatay. Galing ako sa Black Sand Gang. Nakipag-inuman ako sa Daoist Master. Gusto kong makinig sa mga kasinungalingan mo. Kuya, hindi na ako makatagal. Masyadong malapit ang mga taong ito para pigilan ang sinuman. Kayo. Sobrang mura. Kulang sa tao ang isla. May 3 tao na kulang sa lakas paggawa. Narinig mo ba yon? Pumunta ka sa pantalan para maghukay ng lupa at magdala ng kahoy. Huwag mong isipin na magpahinga bago dumilim. Kung maglakas loob kang magpabaya, ikaw mismo ang magbabayad. Gawin mong mabuti ang iyong trabaho. Ingatan mo yan. Kung may kakayahan ka, ibigay mo ang bahay at pera. Ako na ang bahala. Kung gagawa ka ng gulo, ikaw na ang bahala sa lakas paggawa. Maaari kang pumili para sa iyong sarili. Sir, kaya kong magtayo ng pantalan. 20 taon na akong nagtatrabaho dito. Kaya kong magtayo ng pantalan, barko at bodega. Kailangan ko lang isama mo ako at bigyan ng pagkain. Ikaw ang magiging pinuno ng ngayon. Makakakuha ka ng 2 katis ng pagkain mula sa pantalan. Salamat, Ginoo. Aalagaan kita. Kuya, okay lang talaga na itago sila. Nakapatay sila ng mga tao. Sa hinaharap ang pantalan, barko, bodega, parola. At lahat ng iba pa ay itatayo ng mga tao. Pinakamabuting gamitin ang pinakamahusay na pagsisikap. Kung hindi mo ito gagamitin ng maayos, ito ay isang kalamidad. Kung paano ito gagamitin, nakasalalay sa iyo. Kapatid, barko. Sumakay ka na sa barko. Isang barko, mahigit 10 barko. Darating ang pinakamagandang barko. Sir! Sir, ito ang pantalan at ang tubig. Mangyaring mag-utos. Sir, nabugbog na po ako ng bagyo. Babayaran kita ng presyo. Gusto kong itayo ang ilalim ng barko, bilhin ang inuming tubig at tuyong pagkain. Dinala ko ang pinakamahusay na bakal. Kuya, mayaman tayo. Ang pantalan ngayon ay higit pa sa Beijing. Ito ay hindi isang daungan, ito ay isang minahan ng ginto. Sinong mag-akalang ilang buwan pa lang ang nakalipas? Tayo pa rin ang mga bilanggo ng pagkatapon. Ngayon ang islang ito ay mas masigla kaysa sa Beijing. Nabuhay ako halos buong buhay ko. Pero sa unang pagkakataon, parang nabuhay ako sa wala. Isa itong malaking kabaong. Parang general man lang ang baluti. Baka isa itong kriminal. Nasa isang malaking sitwasyon tayo. Paanong walang pakialam ang gobyerno? Isang baog na isla, wala pang kalahating taon. Hindi simple ang lalaking ito. Ikaw si Shen Tuo. Ikaw ang unang gumawa ng pantalan. Ang pangalawa na sumakay sa mga barko. Ang pangatlo upang mangolekta ng buwis. Ang pangatlo ay mangolekta ng buwis. Ang lakas ng loob mo. Kapatid, ang lalaking ito ay higit sa 3 antas na mas mataas kaysa kay Wang Baihu. General, hindi tama yan.
Utos ng mga ngalakal ng daungan. Ngayon ang isang barko ay hindi lumulubog. Magpadala ng mga tropa upang patayin ang mga pirata at magtayo Hindi ng mga kumakain ng pandalan. isang butil ng pagkain mula sa Imperial Court. Ang pera sa buwis ay gumagawa ng mga parola at nagkukumpuni ng mga daluyan ng tubig at mga Ano barkong ang krimen? tagapagligtas. Kiaoyan Lian Lu. Ang Black Sand Gang ay nasa ilalim ng 10 taon. 7 o 8 beses na itong pinigilan ng mga opisyal at sundalo, ngunit hindi Dose-dose pa ng rin mga desperado napupunas. kada metro kwadrado ang nalipol sa loob ng kalahating taon. Sa tingin ko ikaw at ang mga pirata ay parang yumib ng mga ahas at daga. Tatlumput-dalawang kabanata ng pirates ang sumasaklaw sa buong panahon ng karagatan. Ang mga dumi, mga selyo at mga sandata ay narito lahat. Natapos na ng general ang kanyang inspeksyon. Tanungin mo ulit ako kung nagdadrama ako. Si In Shen ay isang mahusay na talento. Si Zhang ang biglang nabigla. Bawiin mo lahat ng sinabi mo. Sir, dose-dose ng tao na ang napatay ng Black Sand Gang. Panatilihing ligtas ang buong ruta. Hindi lang inosente. Bagkus, malaki ang naging kontribusyon niya sa bansa. May isang bagay. Gusto kong pag-usapan ito ng aking asawa. Una matigas at pagkatapos ay malambot. Ito ay humihingi sa akin ng isang bagay. Mga issue sa supply ng militar. Ito ay mas seryoso kaysa sa naisip ko. Upang maging tapat. Nang dumating ang itim na buhangin, mayroon ding pulang buhangin at puting buhangin. Nasira ang barkong pandagat at wala nang ang mga supply ay hindi makakasabay. Tuwing masusupil ang mga bandido, mababawas sila ng 30% bago sila makarating sa lungga ng mga Gusto kong mag-set magnanakaw. up ng Navy supply point sa iyong daungan. Depende sa iyo ang pag-aayos ng mga barko, pagkolekta ng tubig at pagtatayo ng mga beam. Bilang kapalit, Ako mismo ay nagsumbong sa korte. Upang pawalang sala ang iyong buong pamilya, Shen. Ang mga kagamitang bakal at butil na binili ay tumagal ng 1 taon. ang lahat ng mga opisyal na barkong pangkalakal ay itinalaga upang gamitin ang iyong daungan para sa mga Ang supply. iyong Nuhay Port ay ang opisyal na supply port na pinatunayan ng Imperial Court. Hindi pa naginip. Ang buong pamilya ay pinawalang sala. Sertipikasyon ng Korte ng Imperial. Mayroon ding bakal at pagkain. Kuya, pumayag ka. Hindi sapat. Masyadong bata si In Shen. Ito ay isang dakilang biyaya. Ilang tao ang humihiling nito ngunit hindi ito nakukuha. Hindi ko gusto ang mga pansamantalang gantimpala. Ang ginto ay gugugol. Mag-withdraw ka agad sa sinabi ng opisyal. Hindi yun ang gusto ko. Wala na akong gusto pa. Gusto ko lang manatili sa Nuhay Port. Panatilihing bukas ang pinto para sa Imperial Court. Ang mga bagay ay komplikado sa isla. Ang mga gawain sa mundo ay nagkakahalaga ng pagpuna sa pagtatanggol sa Umaasa din ugali. ako na ipaalam sa iyo ng iyong kamahalan at kumilos ng may Gusto mo paghuhusga. bang pamunuan itong Hong Kong sa mga henerasyon? Wala akong kontrol sa bagay na ito. Agad akong bumalik sa Beijing para magsumbong sa Imperial Court. Tagumpay o kabiguan? Ang lahat ay nakasalalay sa banal na espiritu ng kanyang kamahalan. Kamahalan. Upang tanungin ang isang ipinatapon na kriminal. Gumawa ng port. Kunin ang mga pirata. Hindi ito negosyo. Ito ay walang korte. Mga ganyang gawa ng mga baliw. Dapat pagsabihan ka agad. Magsilbing babala sa iba. Kamahalan, Hindi. ang Black Sand Gang ay nasa ilalim ng 10 taon. Ang tubig ay hindi masisira kahit Ang mawala ng pagsusuri paa. ay naayos pagkatapos ng kalahating taon. Ngayon ang mga daanan ng pagpapadala ay mapayapa. Dumoble ang buwis sa negosyo. Ito ay tinatawag na rebelyon. Madaling tumapak ng patag. Pumunta ka at panatilihin ang kurso. Isang pagkatapon. Pamahalaan ng isang desyerto na isla sa kalahating taon. May kulay. Gusto pa niyang magkaroon ng final say. Kanyang kamahalan. Sinabi ng pagsusuri. Kung ang Imperial Court ay handang igawad ang titulo. Pagkatapos ay binantayan niya ang gate ng karagatan para sa Imperial Court. Ang mga pirata ay hindi dumarating. Ang ruta ay matatag. Ang mga komersyal na buwis ay binabayaran ng buo. Kung tatanggi ka, Kung tatanggi ka, naglakas loob pa rin siyang magrebelde. dito nakasalalay ang lalamunan ng buong ruta ng karagatan. Dinala ni Feng Shen ang emperador. Isinulat ni Pamilya Shen. Matagumpay na nasupo ang mga bandido. Ruta ng escort. Sinabi niya na ang buong pamilya Shen ay hindi kasama sa krimen ng pagpapatapon. Pinagkatiwalaan ng Marine Inspection. Gantimpala ang 100 tael ng ginto. 200 salita. Kin, Salamat kamahalan sa iyong kabutihan. ang aking pamilya Shen ay sa wakas ay bumalik na. Hindi na ito krimen. Wala na tayong kasalanan. Ang aking mga ninuno ay nasa itaas. Ang aming pamilya Shen ay nalinis na. Inspeksyon ni Shen. Bakit papatayin si Shen? Bakit hindi lumuhod? Bakit hindi tanggapin ang order? Kuya, Mabilis na lumuhod at tanggapin ang utos. 100 tael ng ginto. Alalahanin ang sarili. Nakatalikod kami. Kunin ito dali. 100 tael ng ginto. Ayaw ko. Inspeksyon ng dagat. Hindi rin ako. Mangyaring biyanan, mangyaring bumalik. Kanyang kamahalan sa umi. Isa lang naman ang hiling ko. Wala nang gusto pa. Hinihiling ko lang sa kamahalan na payagan akong bantayan ang galit na dagat. Sinusuri ko ang kahilingan. Bantayan ang pintong ito para sa iyong kamahalan. Mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, manatili sa dagat na ito. Paumanhin, biyanan. Ano ang sinabi sa araw? Mangyaring ulat sa emperador.
Shentu. Napaka-bold mo. Ang lakas ng loob mong tanungin ulit ako. Ikaw ay isang makasalanan. How dare you ask me again? Gusto mong mamatay? Shen, mag-isip-isip. Ang ginto, pilak at ginto at ang opisyal na post-Nixon Giant ay isa ng malaking pagpapala. Ang Imperial Court ay nasa kapangyarihan sa loob ng maraming henerasyon. Sobra na. Ang ginto, pilak at ginto at ang opisyal na post-Nixon Giant, gaano katagal upang makagawa ng isang malaking pamilya? Umupo sa bundok. 2 taon? 3 taon? Sixon Giant ay isang mababang ranggo na opisyal. Isa siyang mababang opisyal. Makakasulat lang siya ng liham at umalis. Kung gayon ang aming pamilyang Shen ang magiging huli sa mga tao. Ngunit narito ang islang ito, narito ang daungan. Ang daungan ay dito, ang barko ay matatag. Kailangang huminto ang barkong mga ngalakal. Kailangan dumating ang Panginoon ng tubig upang magbigay. Ang gusto ko ay hindi ginto at buhangin. Ang gusto ko ay ang pamilya Shen. Upang magtanim ng mga ugat sa dagat na ito. Para magkaroon tayo ng pamilya. Nabuhay ako sa kalahati ng aking buhay. Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng ginto at buhangin sa isla. Cheng, kukunin ko ang mga bulaklak para sa'yo. Kung hindi ka magtagumpay, ikaw ay mahihirapan. Huwag magsisi. Kuya, ano iniisip mo? Ang ginto, pilak at ginto at ang opisyal na post-Nixon Giant. Ayaw mo, Paano kung magalit ang emperador at ipadala ang watermaster para hindi niya pupunta? gagawin. Dahil kailangan niya ng magbabantay sa pintuan ng dagat para sa kanya. Ito ay mas kapakipakinabang kaysa sa ginto. Ang ganda ni Shentu. How dare he talk to me about the conditions? Gusto niyang bantayan ng isla sa mga henerasyon. Hindi siya takot sa watermaster. Hindi siya takot sa watermaster. Upang talunin ang kanyang malaking espada. Kamahalan, wala na ang watermaster. Baka hindi siya manalo. Ang isla ay madaling ipagtanggol, mahirap salakayin. Nakatago ang 4 na panig, makitid ang daungan. Ang Black Sand Gang ay may 50 barko. At libu-libong tao. Nawasak ang lahat ng hukbo. Bukod dito, handa siyang magbayad ng damage tax para sa mga Imperial Guard. Para sirain ang dagat. Dati, nawala ang kabayaran para sa damage tax. Bago napatay ang mga bandido. Ang buwis sa pinsala ay higit sa 1 milyon. Ngayon, ang isang disyerto na isla ay pinalitan ng isang matatag na At pinto. doblehin ang buwis sa pinsala. Kamahalan, ito ay isang magandang deal. Kung gusto niya ang isla, ibibigay ko sa kanya. Gusto kong makita. Kung ano ang magagawa niya sa disyerto na isla. Masarap maging mabuting lungsod. Kung hindi maganda, hindi niya maiikot ang palad ko. Ang hari ng langit ay nag-utos na. Ang isla ng Nuhay, Jengming Nuhay Gang. Magiging master ng Nuhay Gang. At magiging leader ng Nuhay Gang. Ang daungan ng Chutiao. Magiging opisyal na base. Iyon lang. Kapatid, mayroon tayong mga tao. Hindi lang tayo pulubi. Nasa atin ang ating isla. Nasa amin ang lahat. Nasa atin ang ating lupain. Nasa amin ang lahat. Nasa amin ang aming isla. Nasa amin ang lahat. Ama, ina, nakita mo ba ito sa langit? Tiyo, nabuhay ako sa halos buong buhay ko. Ngayon lang ako nabubuhay. Ang tuo ay hindi isang maliit na bata. Siya ay ipinadala ng ating mga ninuno. Lian Zeng. Ang hari ng langit. Mga dayuhan. Narinig ko mula sa mga tao sa kabisera. Nakakaiba sila at masama ang ugali. Hindi natin sila pwedeng hayaang pumunta sa dalampasigan. Paano kung magdala sila ng salot? Hindi natin alam kung saan sila galing. Bakit natin sila hahayaang tumigil sa daungan ng Dajin? Guro, nagsasabi ako ng totoo. Ang mga dayuhan ay walang kaalaman. At may masamang ugali. Master, huminahon ka. Kami ay mga negosyante mula sa pamilyang Fulang. Si Buji lang ang gusto namin. Makipagkalakalan sa Dajin. Handa kaming magbayad ng doble sa bayad. Kuya, doble. Niloloko mo ba ako? Sinong nagsabing mas malala ang barko nila kaysa sa amin? Ang mga kanyon ng Fulang. Ay 10 beses na mas epektibo. Ang kanilang mga kasanayan sa paggawa ng barko at nabigasyon. Ay mas mahusay kaysa sa atin. Hindi sila natututo, naglakas loob silang umatake. Naghahanap sila ng kamatayan. Sa pamamagitan ng pagsasara ng pinto at paggawa ng kotse, pwede na tayong huminto. Pero kailangan muna nating suriin. Bawal magdala ng armas. Kailangan nating linisin ang barko. Ayon sa aking mga alituntunin. Hindi na kailangang doblehin ang bayad. Katulad ng lahat. Master, mayroon kang mga patakaran. At mas agresibo ka.
Sa hinaharap ang aming barkong Yuanyang ay darating sa Nuhay Port upang ayusin ang barko. Upang ipagtanggol ang dagat na ito, hindi sapat ang pagkakaroon ng pantalan. Kailangan mo ng sarili mong barko, sarili mong paputok. Walang sinuman ang maaaring umasa sa sinuman magpakailanman. Palawakin ang ruta ng barko at simulan ang shipyard. Master, kailangan talaga nating gumawa ng sarili nating barko. Daan-daang manggagawa ang kailangan upang makagawa ng barko sa daungan. Ito ay tumatagal ng 3 taon. Malaking proyekto iyon. Kailangan nating magtayo ng isang merchant ship at isang barkong pandigma. Babantayan natin ang ruta ng barko. Walang dapat makakita sa aming mga mukha. Makitid ang katawan ng barko, matalas ang ulo ng barko. Ito ay matatag at mabilis at doble ang bilis nito. Ihanda ang kanyon. Ihanda ang kanyon. Gagamitin natin ito sa paggawa ng kanyon. Master, maaari kang bumuo ng mga barko at barko. Ang mapa na ito ay mas mahusay kaysa sa anumang barko na nakita ko sa daungan. Iniisip mo ang kayamanan ng Dragon King, tama ba? Kuya, ilang pako, tanso, at magandang kahoy ang kailangan mo para makagawa ng barko. Walang tao sa isla. At ang kanyon, hindi natin ito maitatayo. May mga bakal na pako sa kahoy na isla. Ang langis na tanso ay ipinagpapalit sa mga barkong pangkalakal. Ang kanyon ay ipinagpapalit sa mga kanluranin. Wala tayong magagawa. Wala man lang kaming tubig kanina. Paano naman ngayon? Ikaw. Old Zhang, do you believe it? Sabi ng kapatid ko kaya niya itong itayo, kaya dapat kaya niya. Pwede raw masunog ang tubig dagat kaya nasunog talaga ang tubig dagat. Maghintay at tingnan lamang. Master Shen, ang iyong barko ay mas matatag kaysa sa aming mabilis na mga barko. Ang kanyon ay mas malakas kaysa sa ating mga barkong pandigma. Paano mo ito binuo? Ang hugis ng barko ay natutunan mula sa mga kanluranin at ang bapor na natutunan mula sa mga lumang barko. Plus yung design na binago nila. Ito ay wala. Ayos lang basta tumakbo at lumaban. Takbo. Bilisan mo at tumakbo. Pag nakita pa kita, babarilin kita. Ngayon, kapatid ko na ang namamahala sa dagat na ito. Ito ang kontrol ng pamahalaan sa dagat. Ngayon, ang iyong Panginoon, si Shen Gang, ang namamahala sa kalahati ng karagatan. Kailangan pumunta dito ang mga mandaragat para ayusin ang barko. Kamahalan, ang daungan ng Nuhay ay mayroong 12 barkong pandigma at 12 ng mga kanyon. Kinokontrol nila ang buong barko. 70% ng dagat ay nasa ilalim ng kontrol ng Shen Gang. Ang dating mga ngalakal ay kilala lamang bilang may-ari ng daungan ng Nuhay. Hindi lang ang Watermaster, City Dew. Gaano katagal ang ginawa niya? Ang barko ay ginawa, ang mga kanyon ay inilagay, at ang pangalan ng barko ay inilabas din. Itong Shen Gang ba ang may-ari ng daungan o ang Sea Dragon? Kamahalan, si Shen Gang ay isang mahusay na tao. May pera siya, may mga sundalo siya, may mga barko siya. Mayroon siyang 12 barkong pandigma at 12 ng mga kanyon. Siya ang may kontrol sa buong dagat. Kung gusto niyang bumalik, ang karagatan ay nasa panganib. Kamahalan, mali ang punong ministro. Ang may-ari ng Shen Gang ay walang kontrol sa dagat at barko. Kriminal siya dahil kaya niya. Binili ba ni Shen Tuo ang Shen Gang? Binigyan ka ba niya ng bahagi ng ginto at pilak na bundok sa kanyang daungan? Ipasa ang aking order. Si Shen Tuo ay itatalaga bilang ang Hindi ko siya ikukulong. Titignan ko kung maglakas loob siyang lumapit. Kung maglakas loob siyang lumapit, ito ay nagpapatunay na wala siyang multo sa kanyang puso. Kung hindi siya maglakas loob na lumapit, pumasok ka. Ito ay isang pulang piging sa pintuan. siguradong Red Door Banquet ito. Kuya, hindi ka makakapunta.
Kung pupunta ka, hindi ka na makakabalik. Mayroon kaming mga barko at kanyon. Bakit tayo dapat matakot? Ano? Hindi ka makakapunta. Hindi magiging mapayapa ang korte. Huling pagkakataon ay ang imperial na sugo. Sa pagkakataong ito ay maaaring ang hindi pa ako nakakalabas simula nang pumasok ako sa kabisera. O kung hindi, sabihin nating may sakit ka at hindi ka makakapunta. Ako, ikaw ang pinuno ng pamilya Shen. Paano kung umalis ka at pumunta ka sa daungan? Paano kung pumunta ang buong clan? Pwede bang hindi ka pumunta? Kailangan kong pumunta. Kung hindi ako pupunta, may dahilan ang korte para magpadala ng tropa. Kung hindi ka sumunod sa utos, traitor ka. Kapag natapos na ang digmaan, ang daungan, ang pantalan, ang barko, lahat ay masisira. Huwag kang mag-alala, kailangan nila ako. Higit pa sa kailangan ko sila. Babalik ako. Pagkaalis ko, sayo na ang daungan. Ang barko, ang buwis, ang barko. Lahat ay gagawin. Alagaan ang bahay. Hintayin mo akong bumalik. Kuya, huwag kang mag-alala, nandito ako. Narito ang daungan. Sino ang maglakas loob na pumunta dito? Ako ang unang naghatid sa kanya sa dagat. Hihintayin kita sa pantalan. Kung hindi ka babalik, maghihintay ako ng isang araw. Kung hindi ka bumalik ng 1 taon, maghihintay ako ng 1 taon. Sa buhay na ito, hindi ko lang gustong maging isla at dagat. Gusto ko ring malaman ng buong Great King Dynasty ang galit ng dagat. Pupunta ako sa kabisera.